Yun no, magandang araw ho sa inyong lahat. Mga kababayan, eto na nga ang sinasabi ko sa inyo. At pag-usapan ho natin, eto ho palang si Senator Soto, mga kabayan, ay convicted na. Pero bago ang lahat mga kabayan, huwag niyo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pag-usapan din ho natin mga kabayan, eto nga po, Andrew E. Ay, grabe! Tumataginting ho mga kabayan na di umano milyon ang binayad dito ho kay Andrew E. nung siya ho ay kinuha ni Baby M. At grabe, ang dami ho natin pag-uusapan ngayon. Pero umpisahan na ho natin mga kabayan ang atin hong talakayan ngayon hong gabing ito. Ito na nga mga kabayan, yes, tama po mga kabayan ang inyong narinig. Oo, Senator Soto mga kabayan, convicted na. Ayan. Kondinado na, convicted na. Atin ho ibigay mga kabayan kung sino ho ba itong aking hong tinutukoy. Okay. Ayon ho dito mga kababayan, sa atin hong nakuha at nakalap, ito ho siya. Ayan. Ayan mga kababayan, basahin ho natin. Lolo ni Senator convicted is indirect contempt. Ayan. Oo, noong 1949, ito ho mga kabayan Oo. Ang lolo ho mga kabayan ni Senator Soto, itong lolo niya mga kabayan ay convicted din doon sa indirect contempt. Same case ng convicted niya. Ang ginawa ng lolo niya doon sa pareho din sa ginawa niya dito. Ayon po yan mga kababayan, dito po kay Attorney Harold Rospicio. So lumalabas mga kababayan, ito pong lolo po mga kabayan parang sinerch ko parang Vicente Senior Soto. Ayan. Ang lumalabas mga kabayan na convicted nga mga kabayan ang lumalabas na nakita ko. Ayon ho rito, criticize niya ang desisyon ng Supreme Court, intimidate niya sa SC. Binuli niya ang Supreme Court at sinabi baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Ayan. So, eto ho yun mga kababayan. So, again, ulitin ko may pinagmanahan po pala, eto ho si Senator Soto. Pagdating ho mga kababayan, dyan po sa pagbibida-bida niya. Ngayon ho mga kababayan, ulitin ko po, nasa lahi po pala nila. Lahi po pala nila Senator Soto. Ang kamukha ho niyan, may, yung lolo pala niya, dati hong senador, yung lolo ho ni Soto. At ayon ho kay Attorney Harold Rospicio, yung lolo ni Soto convicted po sa indirect contempt. Ayan. At nung nag-search po ako, ayan. Nag-search po ako kung sino po yung anong pangalan nung grandfather. Ayan. Yung grandfather po mga kabayan ni Soto, ayan, Tito Soto. Ang lumalabas po mga kabayan sa aking pag-aaral, aking pagsusuri mga kabayan, eto ho Vicente Yap Soto Sr. Yun ho mga kabayan, ang lumalabas na nakikita ko ho dito. So madalas lolo niya talaga. Oo. Oo. So lumalabas ho dito na ang pangalan ho ng kanyang lolo ay Vicente Yap Soto Sr. Ayan. Oo. At yan po ay taga Cebu din pala, journalist din siya. Ayan, press freedom. So, political family din pa. Vicente Soto Sr. was the first of the Soto family served in the Senate. Ayan. So, para malaman nyo lang ho, paalam ko lang ho, ito ho yun hong convicted. Convicted po, convicted. In indirect contempt. Ito ho. Yung legacy ho, he was a renowned Filipino senator, journalist, and publisher known as the father of Cebuano literature and father of Cebuano journalism. Press Freedom Law, he was the main author of the Press Freedom Law, Republic Act No. 53, also known as the Soto Law, which was passed in 1946 to protect the journalists from being compelled to the name and their source. Political family. Vicente Soto Sr. was the first of the Soto family to serve in the Senate, followed by the brothers Pelimon and Soto, and later his grandson Tito
Soto. Grandson, apo niya, si itong si Tito Soto. So mga kababayan, ito raw po ayon po kay Attorney Respicio, ito ho the grandfather of Soto is convicted sa indirect contempt. 1949, ayan ulitin ko po kailan nangyari ito? 1949. Ayan. Para alam lang ho ng ating mga kababayan kung kailan po nangyari itong indirect contempt na to, na namana po mga kababayan nitong si Soto. Lolo niya ay senador din at doon indirect contempt, same case as at convicted siya. Ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho din sa ginawa niya dito. Ayan. Criticize niya yung desisyon ng SC. Intimidate niya yung SC. Binulin niya yung SC. At sinabi baka palitan yung mga laman ng SC. Ayon ho sa pagsusuri po ni Attorney Respicio. Ayan. Kasi Soto, paminsan-minsan, huwag kasing masyadong nagbibida-bida. Ayan. Uulitin ko, mahirap kasi mga kabayan, yung nagbibida-bida. Ayan, kapag nagbida-bida ka kasi, eto aabutin mo. Kung anong sinapit ng lolo mo, siya rin din naman, etong sasapitin mo. Ayan, grabe, ano? Alright. So, kung ano ang puno, siya ho ang bunga. Ayan. Grabe. So, ano ho ang masasabi nyo? Pakikomento nyo mga kabayan kung ano ho ang inyong masasabi. Dito po kay Sotong nagbibida-bida-bida. Ayan. At naku, kumakalat ho ngayon mga kabayan. Ito hong matindi hong balitaan Ito, grabe. Kumakalat po mga kabayan. Andrew E? Ganong kalaki ang binayad nitong si Bongbong Marcos. Alamin nga po natin mga kabayan sa pagsisiwalat mga kabayan. Sige. Bilang talent fee para sa isang 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Pagkatapos nakalagay itong magkano yung mga binibigay, actually tinanong ko si Congressman Chango, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Yes, sabi niya. 68 million pesos bilang talent fee. Ganon, 68 million pesos bilang talent fee. Isipin nyo, ganon kahalaga si Andrew E. Di ba sa kampanya? Magkano? 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Pagkatapos nakalagay itong magkano yung mga binibigay, actually tinanong ko si Congressman Chango, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Yes, sabi niya. 68 million pesos. Grabe mga kababayan Imaginin ho ninyo mga kababayan ito. 68 million during campaign period dito ho kay Andrew E. Gumastos ho ng ganong pagkalaki-laki. Ngayon, magkano ho ba ang sweldo ng isang presidente? Ayan. Ito ang tanong dito no? Maganda ho yung katanungan. Magkano ba ang sweldo ng isa hong punong hekutibo? Yung pinaka-salary niya mga kabayan At alamin natin mga kabayan, how much the salary of the president? Yan. Salary of the president. Yan. Ito na nga mga kababayan of the Philippines Ayan. So ngayon, malalaman ho natin ngayon sa pagitan ho ng ating pagtatanong sa GPT. Ayan, okay. Ang sahod daw po mga kababayan, President, as of early 2026, the President of the Philippines hold the highest government position, salary grade of 33, which is a monthly salary of 411,382, translating to over 4 million annually. Ayan. So kung ganun ho mga kabayan, ang sahod niya ay umaabot ho ng sabi dito ng 4.9 million. Sa loob ho mga kababayan ng magko-compute ako ngayon. Sa loob po mga kababayan ng 6 na taon kasi 4.9 million times po natin ng 6. Tama ba ako? 49.
Okay, 4.9 million. Di ba? Tama ba? For 4.9 million sa loob ng annually. Sa loob ng taon. So, 3 years times 3 years. So, yun lang ho ang sasahurin niya. Tapos 69, mailalas natin yung 69 million. Ay, grabe! Ang lupit mo, Bongbong Marcos, ha? Ganong katindi, ganong kalupit ang ginastos mo sa iyong kampanya na inamin naman daw po mga kabayan ni Toby Chanco. Ay, grabe! Kahit ako, nagulat ho ako dyan mga kababayan. Sa tingin ho ninyo, kung bukod pa po yung binayaran niya, ha? May mga binayaran pa silang, inamin niya, may binayaran pa silang mga trolls. Ayan. Oo. So, ang nagbayad pala noon ay si Toby Chanco. At ngayon, nabubunyag ho mga kabayan, 69 million pesos. O, tapos isasabihin natin ang presidente ho, hindi magnanakaw. Hindi mangungurako. O, di ba? Sa tingin ho ninyo, saan niya kukuhanin ho yun? Sa sahod niya? Naniniwala ho ba kayo na si Bongbong Marcos ay ito ha, ito na, ay hindi nagnanakaw? Yan. So, mga kababayan, uulitin ko po, Andrew E. 69, kung kaya ho, 68 million, kung kaya ho kayo mababalak-balak, kuhanin mo si Andrew E. Ganun ho ang talent ho ni Andrew E. Kaya ho kayo kukuha ng talent, kami na lang kukuhanin nyo, libre pa. Yun na nga, huwag kalimutan ho mag-like, mag-share, at mag-subscribe mga kababayan sa ating YouTube channel. So, paano mga kababayan? At ako, nagulat ako ho, talaga na-shock ho ako eh. Sipin ho ninyo, 68 million pesos. Ito hong pinagamit o binayad kay Andrew E. ni Bongbong Marcos. Siyempre, papahindiin nila yan. Pero ito, may umaamin na, mga kababayan. May umamin na nga, di ba? Inamin na nga. So, abangan ho natin, mga kababayan, ang mga susunod na kaganapan dito sa Brother Sables. Huwag niyo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Alright? Okay. Hanggang sa susunod po nating live at pagbibigay sa inyo ng latest update dito sa Brother Sables. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Keep safe. Always God bless. And always God first.